Bakit hindi lumalaki ang kita mo? Bakit parang stagnant? Bakit kailangan mo? Ano ba kailangan para mag-level up ka sa negosyo? Anim na kailangan sa negosyo para mag-level up. Minsan kasi akala mo minsan kasi pag bago lang, okay? Hindi nila ma-explain kung bakit hindi sila yung resulta nila ay minsan nagpa-plateau, ibig sabihin parang dulo na ba? Ano bang kailangan? Bago ka lang. Bago ka lang. Kailangan mo mag-level up. Pag new distributor ka, dapat mag-level up ka, dapat maging leader ka. Oh, yung status mo as an ordinary distributor, okay lang yan sa simula kasi bago ka lang. Okay? Pero dapat, from a new distributor, mag-level up ka, try to develop to become a leader. Kasi sa pagiging leader, tanda mo, sa pagiging leader, nandyan yung potential na para kumita na malaki. The ability to lead your team. Attorney, wala pa kasi akong team. It's okay. Aral ka muna, darating yan. Hindi porke pagsali mo, malaki ang team. Kaya ibig sabihin, hindi kagad pagsali mo, malaki agad ang kita. Kasi para magkameron na malaki ang kita, kailangan magkameron ng malaki ang grupo. At yung malaking grupo na yan, ikaw dapat ang magli-lead. It takes time, lalo na kung malayo ito sa linya mo. It takes time. Abogado ako, hindi ito sa linya ko. It takes time for me to develop that leadership skill. Ang leadership ay isang skill. Isa itong kasanayan, hindi siya inborn. Paggising mo, leader na agad. Hindi. Okay, so ito para mag-level up, ito ang 6 na kailangan mo para mag-level up. So, kape muna tayo. Nasaan lugar ba yung mga nandito? So meron tayong 73,000 na viewers. Meron 70,000 viewers para malaman natin ito. Love you mentor, love you attorney. Dami nagmamahal naman pala sa akin, mga tinamaan kayo na magaling. Ha? Pag mahal nyo ako, pero wala kayong padalang kape. Ipakita niyo ang pagmamahal nyo sa kape. Yan, madali sabihin ng mahal, pero yung action, ay, tanong mo sa ex mo, mahal mo rin ganyan-ganyan din So, okay na. Sige. Love kita, attorney. Pakita niyo mga love na yan. Baka magpadala kayo ng kape. Hello po, attorney. Okay. Okay, ready na. Okay. So, ano na bagay para mag-level up? Ano ang unang bagay na kailangan mo para mag-level? Tandaan mo, kailangan mo mag-level up para kumita ng malaki. Okay, number one. Number one, siyempre, kailangan natin ng initiative. Paki-initiative. Ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng initiative? Ang initiative ay pagkukusa. Sa simula, siyempre, being a new distributor, yung unang process is for you to become a follower. Susunod ka lang sa coach mo, susunod ka sa mentor mo, susunod ka sa upline mo, kasi bago ka lang. Pagdadaanan mo muna, bago maging leader at bago maging level up, ang maging follower. Ang problema kasi, mga tinamaan ng mga magagaling, ay naggagaling-galingan, they skip that process of becoming a follower. They refuse to follow. Doon pa lang sabit na agad. Paano mo mararanasan? Paano ka susundin kung ikaw mismo hindi sumusunod sa coach mo? You refuse to be a follower. Regardless of your profession, regardless of your background, you follow your coach, you follow your mentor, you trust, you give that trust to your journey in our business. Ikaw ba ay nagfa-follow? Mag-comment nga ka dyan kung meron kang distributor na ayaw mag-follow. Huwag mong itatag. I-comment mo lang. Itago natin sa pangalang Gumamela. Ayan. Ikaw ba ay may downline na Gumamela na ayaw mag-follow sa'yo? Ang hirap to. Blind item ito. Magko-comment na tayo. Meron ka ba dyan? Humugot na ang mga kailangan humugot. Okay, meron ka bang downline dyan na ayaw mag-follow? First things first, for you to lead, the initial process, the initial stage is to become a follower. And not only a follower, but a good follower. Pag medyo umatitude, di ba? Pag umatitude, hindi nagfa-follow.
May mga factors kasi bakit hindi nagfa-follow. Number one, baka mas pataas ang pinag-aralan nitong downline nito kaysa sa upline. Number two, baka mas matanda itong downline na ito at tapos bata o high school graduate lang. Bata lang ang upline. Meron namang ang may title ang downline, walang title ang upline, kaya ayaw sumunod. Kasi bakit? Ako professional ako, tapos ito high school graduate lang. So may refusal to follow kasi ang tinitingnan is the educational attainment. Ang tinitingnan is the title. Always remember, sa ganitong klase negosyo, maraming nagpapabigat sa'yo like your ego or pride. Okay? Pag medyo, kung ako ba naman ay maigo at ma-pride na tao, di ba? Abogado ako, ang upline ko naman hindi abogado. O syempre sabi ko ba na hindi, kasi hindi na pinag-uusapan kung ano ka sa labas, pagpasok mo sa loob. Okay? Pag dinala mo kung ano ka sa labas, baka magpabigat yan at diyan madidevelop yung yung attitude of refusing to follow. Okay? Sabi ka lang, refusing to follow, minsan uma-attitude, minsan matigas ang ulo. Kaya pala maraming hindi nagtatagumpay. Yung initial step pa lang na magkameron ng initiative ay hindi na ma-accomplish kasi bakit? Ayaw niya magkusa kasi bakit ayaw niya mag-follow. Pag new distributor, parang sabay lang sa Agos. Ganun-ganun lang. Pag sinabi ng coach mo, apply mo, kaliwa tayo. Pag kanan tayo. Para ka ng bangka ba? You cannot go against the flow or the current of the river. Magpasalungat ka, tinamaan ka, maraming hindi nagtatagal kasi bakit ayaw mag-follow. Maraming ayaw mag-follow. Okay, so initiative. Kailangan meron ka ng sariling initiative. Hindi ka dapat always a follower. Okay, dapat may sariling kusang palo ka dito sa pagnanegosyo. Know the basic system of your team, then make an initiative. Yung hindi ka na tatapikin ni coach. Hindi ka na uutusan ni upline na ganito ang gawin mo. Ikaw na. Pag sinabi ni upline, meron ka ng target goal, kung magkano ang gusto mong income, ikaw na. Wag ka nang, minsan kasi, ang common, ng medyo malayo-layo pa magiging leader, yung tipong ipina-follow up pa, hindi mo na gagawin sa una. Sa unang sultada, hindi mo na gagawin. Hihintayin pa niyang mag-follow up. Ay, nag-follow up, mukhang importante kasi pinalo up ako na upline. Hindi, una pa lang. Pag lahat ng lumalabas kay mentor, isulat mo kasi definitely yan din ang gagawin mo sa downline mo. Marami nang hindi kumita ng malaki, marami nang hindi nagtagumpay, marami nang hindi kumita ng malaki kasi hindi nag-follow. Okay? So, number one, for you to follow, at pag nalaman mo na ang mga system, ang basic system, have the initiative. Makiali-ali ka na. Ikaw na ang magkusa kung anong kailangan. Paano, anong initiative? Coach, attorney. Sa team mo, okay, pag merong binibigyan si upline mo, mag-initiate ka na. Kunwari, may event. Mag-volunteer ka na. Coach, ako ang in charge sa ganito. Coach, ako bahala sa technical. Coach, ako na ang gagawa ng layout. Coach, ako na anong oras. Ikaw, maging busy ka. Pag nakikita kasi ganyan may initiative, yan yung nagle-level up an indication na leader. Kaya nga ako kaya observant, hindi lang sa team ko. Observant din ako sa isip ko sino yung mga kusang palo. Parang parang kung sa parang medyo parang hindi maganda pakinggan. Pero ito yung parang tipo initiative para bang mapapel. Kaya nga pag merong hindi distributor at mapapel, yan ang hinahanap ko na mark ng leader, yung mapapel. Yung parang tipong mabangka ba? Kung sa kwentuhan ba, nakita ko parang sa isang grupo, pag merong isang tumpukan ng tao, may 4 na nagkikwentuhan, meron dyan na mabangka yung makwento ba? Yan yung parang tipong medyo may indication ng leader. Parang parang kung kaya mo i-convert, parang medyo maangas. Yung parang medyo mayabang. Yun ang makikita yan yung leader yan. Leader sa grupo yan. At pag leader yan, yung indication na parang may initiative ba? May initiative. Parang yun yung unang level up. Tanong, kaya mo ba yan? Comment ka nga yan, kaya mo bang mag-initiate? Yung hindi ka na uutusan. Hindi ka na yung parang disusi, nagagalaw. Di ba? Sinususian. Pag sinusian mo, gagalaw. Pag naubos na yung susi, hindi nagagalaw. Di ba? May ganun mga manika. Dito. Okay. Okay? So, dapat number one, dapat may initiative ka. Pag nagtanungan, pag makita mo magtanungan, ilan ang ticket ng team mo sa anniversary? Mabilis ka na. Dapat may naisip ka na number.
malaki ang grupo, tinamaan ka na magaling. Ilan ang ticket mo sa anniversary o pag nakita mo may event na anniversary, alam mo naman ang susunod na kabanata diyan ay magtatanungan ng mga participant ang number of tickets. Dapat you have already a number in your mind. At 20, ako 20. At alam mo na dapat, hindi pa man naniningil. Dapat ikaw ay naniningil ka na. Huwag ka nang hintayin, bayaran na. Di ba? Ang mark ng leader, may kusa na hindi na kailangan pansingilin. Kita mo? Ikaw ba? May kakilala ka ba na talagang singilan to the last minute ang deadline? Pag ikaw naman ay OFW, dapat pag sinabing ticket, may raffle. Kahit OFW, may raffle na kotse, may raffle na sasakyan eh. Kahit OFW, kahit tinamakan mo, bumili ka. Di ba? Ilan ang ticket mo? Huwag mo na hintayin. Ako, gastos na naman yan. Yung bang perspective mo, naku, may ticket na naman, gastos na naman yan. Ay, magta-travel na naman ako from the province going to that is the major company event. Bakit hindi ka atin negosyo mong big time tapos nagka-event? Meron ako kasing ganyan downline. Taga-probinsya. Di ba? Ang daming dahilan para lumuwas na Maynila, para umattend ng anniversary. Pero yung opisina niya, nagpa-seminar ng 2 days dito sa Maynila. Aba, ay pumunta. Pero bakit nyo sa negosyo niya na anniversary ng major event, hindi pumunta? At yung free time niya, imbis na pumunta sa opisina, alam mo, pumunta sa Mega Mall. Importante, doon pala makikita mo, basang-basa mo na agad eh. Basang-basa mo na ang babaw ng commitment. O as a leader, dapat tinatapik mo ng konti. Yun, kinukul mo na yung attention. Okay, so, initiative. Hindi pa nagsisingilan sa ticket sa anniversary, magkusa ka na. Huwag mo na hintayin nyo na, deadline for the ticket. Pag medyo nire-remind ka pa at hindi ka pa na-develop yung kusa, medyo malayo-layo ka pa sa pag-level up. Okay? So, next time na magkameron ng task, ang team mo, ang upline mo, like for example, ano ba immediate ngayon would be the payment of tickets. Dapat magkukusa ka na. Pagdating sa pa-meeting at may task, you take the initiative to get the part of that task. Okay, ilalagay naman natin yan sa susunod yan. Okay, initiative. Tanong, initiative indication, may kusa ka. Dapat hindi ka na nire-remind. Dapat hindi ka na pina-follow up. That's is mark na nagle-level up ka na. At hindi pwedeng walang initiative. Pag hindi mo pagkaka meron na initiative ay skill din yan kasi. Nade-develop din yan. Huwag mo na hintay. Kaya lang, siyempre, kung kikita ka na malaki, kailangan palang ang initiative sa pagkita ng malaki o level up, bakit hindi mo naman gagawin? Sinasabi ko na sa iyo ngayon kung ano ang mga factors na nagpapa-level up o initiative. Number 1, initiative. Bago ang lahat, tanong. Kaya mo bang i-develop? Mag-comment ka. Kaya mo bang i-develop na magkameron ng initiative o kusang palo? Sige nga, kaya mo ba? Yes or no? Yes or no? Sige nga, yes or no? Yan, may po sabi ni Claudio, may pondo na rin kay apply. No? Very good si Claudio. Si Claudio, very good. Okay, number 2 question. Number 2 question. Pagdating sa initiative, 1 to 10, be honest. Pag ikaw hindi naging honest, makita ng apply mo ang comment, paluin ka nun. 1 to 10, 10, may initiative na. 1 to 10, nasaan ng numero? Mag-comment, nasa number 2 ka pa lang ba? Nasa number 1, nasa number 4, o nasa number 7 ka na, o nasa number 8. Mag-comment ka nga dyan. Mag-comment ka nga dyan. Pagdating sa characteristic ng pag-level up ng initiative, nasaan ka na dyan? Ikaw pa ba ay nire-remind ka pa ba ni coach? Tinuturuan ka pa ba ng ganito ang gagawin o tapos ka na ba? Minsan, si coach kasi, pag bago lang, binibigyan ka ng assignment eh. Di ba? Ikaw ba may initiative to accomplish yung binigay sa iyo? Sige nga, 1 to 10, 10 the highest. Ano ang grade mo pagdating sa level up ng pag-initiative? Tingin ka nga, mag-comment, initiative. Sabi ni Amy, number 8. Sige nga, ano pa ba si iba? Number 1 pa lang si Winston. Ibig sabihin, Winston, wala ka pang initiative, 1 ka pa lang. Number 8 si Janice, si Steve 1. Land skill lang, okay. It's okay. It's okay for you to be honest with the term initiative. Kasi pag mismo ikaw, tingin mo sa sarili mo,
'Di ba, na mataas. Tapos pag sumagot ka ngayon ng number mo, tanungin ko kaya ang apply mo, totoo ba na ganito ang initiative niya, number 8? Baka sabihin ko, kung hindi naman totoo, pakatakot-takot na palo pang inaabot niya sa akin. Ay, naku. Sige. Initiative. Well, sige nga, sagot na nga kayo. Sino ba mga sumasagot dito? Yung mga sumagot ngayon, 1 to 10, 10 the highest. Pagdating sa initiative, ano ang grade mo? Ikaw ba ay nasa middle? Nasa 5 ka ba? Nasa 7? Nasa 8? O nasa number 1 pa ba? Ibig sabihin, pag mababa ang score mo sa 5, pag mababa ang score mo 5 and below, you have to develop it. Kasi lalo na kung medyo matagal ka na sa negosyo. Dito makikita mo 6 months hinog ka na. Ba dapat medyo nakikiali-ali ka na sa company, sa team mo at magkameron ka ng initiative. Okay? So marami pa rin mabababa. Watching from Tagbilaran City, Bohol, Sisila, Paderog. Malapit lang ang Bohol. Cebu ito. Nasa Cebu ako. Okay? So bakit po 4? Bakit po 4? Cloud doon. Bakit 4? Nagtatanungan pa kayo mag-4. Dito bakit ka ba 4? Yun ang assessment niya sa sarili niya eh. Kung anong assessment, okay, be honest with yourself. Pero kailangan din siyempre, kung medyo tingin mo mataas, kung tingin mo nasa 9 ka na, nasa 10, nasa 8, just to validate, can you ask your coach? Apply, merong training si attorney na pagdating sa initiative. Ang sagot ko kasi is 9, 8, or 10. What do you think, coach? Tingnan nga natin. Would your coach or mentor agree to your rate? Baka sabihin ni coach, anong 9 ka? 1 ka lang, 2 ka lang, ang tigas ng ulo mo, lagi kitang nire-remind ko anong pagdating sa hub, ito. May initiative ka ba? Hindi ka pa sinisigil na magbayad ng obligasyon mo sa hub. Ay, Diyos ko dahil. Tanong, ikaw ba inire-remind sa deadline ng admin mo na magbabayad na, yung mga ganyan eh. Wala to may malayo pa pag initiative, okay? So, meron kang grade ngayon na initiative. Number 1. The next thing na kailangan mo para mag-level up ay next, responsibility. Responsibility, ibig sabihin para mag-level up ka, you have to take a responsibility, okay, ikaw at sa network mo at sa team mo, sa mother team mo. Are you taking the responsibility? Okay? Ang maganda kasi dyan, for some team, attorney, wala pa ako masyadong grupo. O mag-practice ka. Punta ka kay coach. Coach, anong pwede kong gawin na makakatulong sa grupo natin? Pwede ba ako 'di ba merong event ang team mo, may yung higher team, go mag-volunteer ka. Paano po ako makakatulong? Paano ako magiging of service or of help? Pwede ba ako diyan? Marami, not necessarily. Pwede ka maging speaker, pwede ka maging sharer, o pwede ka maging part ng technical department. So maraming take that responsibility kasi bakit? When you get that responsibility, nagpa-practice ka. Pinagpa-practicean mo yung team mo. Kasi para pagdating, when the right time comes, you will have a big group na practice ka na ng responsibilidad. At least may mag-i-evaluate at mag-mentor sa'yo for that responsibility. Di ba? Nakikiali-ali ka. Ikaw gumagamit ng responsibility. Yung mother team mo may ginagawa. Paano ka? Take the responsibility. Mag-initiate ka. Mentor, free ako ng ganito, pwede ba ako? Mentor, ako ang mangongolekta ng mga number of tickets. Mentor ako mag-organize pagdating kung anong petsa at anong oras kuha ng ticket papunta sa Marikina. Di ba? Mentor ako mag-a-assist ng mga pupunta sa office centering. Mentor ako magbibilang, ako ang magbabantay mentor. Responsible. Mentor ako magbibilang kasi baka kudi-kudi na lang itong aking downline sa opisina. Di ba? Take the responsibility. Be responsible. Not necessarily share sa mga event ninyong team. Mag-practice ka sa team mo para pagdating ng panahon, nakapag-practice ka na pag dumating na ang malaking grupo mo. At kailan ka magpa-practice? Pag malaki ng grupo mo, doon ka magte-take na responsibility. At doon ka ngayon magkakalat, doon ka magta-trial and error. Doon ka na mag-trial and error sa mother team mo para masanay ka na sa pag-take na responsibility. At always remember,
As a leader, you will have your big group, big network, and that is a big responsibility. Hindi ka pwedeng kumita na malaki kung maliit ang grupo mo. Kikita ka na malaki pag you will have a big network. And a big network requires an enormous, English, tinama ka na magaling, enormous responsibility. So para mag-level up, take responsibility. Take responsibility rin. Siyempre, of course, take responsibility sa team mo, that you will have the responsibility to help your team, nagabayan sila para sa kanilang journey sa negosyo ito. And of course, be responsible with your success. Be responsible with your dreams. Responsable ka dapat. Responsibilidad mo na kunin ang mga pangarap. Huwag mo namang iasa yung pangarap mo sa upline mo. Huwag mo namang negosyo entirely sa team mo. Always remember, it is a personal responsibility to become successful. Responsibilidad mo yan sa sarili mo. At responsibilidad mo yan sa pamilya mo na maging successful sa negosyo. What a big word. Responsibility. Owning your responsibility. To own that you are the one responsible for your success. Owning the responsibility for you to guide your team. Okay? Tanong, 1 to 10. Ilagay mo niya responsibility. Responsibility, ilagay mo word kasi nakalimutan ko kanina eh. 1 to 10, 10 the highest. Ano ang grade mo sa responsibility? When you comment, ilagay mo responsibility 4. Sige nga, basahin ko nga comment. 1 to 10, when it comes to the leveling up, ano ang grade mo pagdating sa responsibility? Sige nga, mag-comment ka para wala nagko-comment. Responsibility, tapos grade mo. Para alam ko, pag binasa ko yung comment mo, alam kong you're referring to the responsibility aspect. O responsibility, anong grade mo? Edna, responsibility. Responsibility 8 si Janice. Sige din. Okay, next. Sige nga, mag-comment ka kayo. Pag nanonood ka ng replay na ito, isa kang business partners namin OFW, kailangan ko malaman ang grade mo para ma-evaluate ka rin ni coach, ni upline. It's a valid, it's an honest assessment na 8. Na 8 ka ba, 9 ka ba, o 10 ka ba? O baka naman masyado kang negative. Kala mo, pagdating sa responsibility 2 ka, pero your upline is seeing you as number 6 or number 5. Kaya nga, ito ay isang laro rin. Pwede mo itong module na ito, pwede mo rin gawin sa pag-evaluate ng team mo. Yung sinasabi mong leader, ilan ang responsibility niyan? Ikaw mag-grade. Baka naman yung sinasabi mong, baka ikaw ay naglilider-lideran. Pag-grade ka sa upline mo, upline, ano ang grade ko pagdating sa responsibilidad? O sabihin na apply mo, mga 5 ka lang. Di ba? 10 ang nilagay mong grade. Pagdating sa responsibility, ano ang grade mo? Sige nga, be honest. Wala na tayong poweran, wala na tayong bulahan. Tinamaan ka na magaling. Ito kasi ganitong evaluation, it's part your evaluation. Kaya pala hindi, ito pala ingredient. Simple lang pala. Wala pa akong ano ba, pag nag-i-event ang team mo, ano ba ginagawa mo? Spectator ka. Di ba? Ano ba ang role mo para magkameron ng successful event sa team mo? Ano ang role mo? Anong responsibility ang kinuha mo pagdating sa event ng team mo? Something like that. Okay? So marami. Yung responsibility, ilagay mo ang grade mo. O Franco, responsibility, anong grade mo? Ano ilagay mo? Iba, Emilia, o Tiope, responsibility lang. Responsibility si Jenaline. So, responsibility 8. Isa Fernandez, responsibility 8. Initiative 10, responsibility 8. Si Norm Pabroa, congrats 10 sa initiative. Okay? So, walang tamang sagot, walang maling sagot. Okay? Ibig sabihin, yun ang honest assessment mo eh. Kung yun ang honest assessment mo at medyo baka i-check mo rin. Let your coach and mentor validate your grade sa responsibility. Apply, evaluate mo naman. Apply, pwede ba magkape naman tayo? Evaluate mo nga ako dito sa pagdating sa leveling up. Number 2, responsibility. Okay, mag-comment ko nga, naiintindihan mo, tinamakan. Okay, next na pangatlong katangian. Para mag-level up ka ay number 3 is what? Environment. Okay. Environment. Ano ang environment? Para mag-level up ka, yung environment is very material at very important sa pag-level up. Ibig sabihin yung bang kinalalagyan mo ngayon yung circle, yung mga kaibigan mo ba ngayon, yung mga kasama mo ba ngayon, sino ba yung palagi ka nag-i-spend ng kasama mo?
ay ikaw ba ay okay ba yung environment na yan? Conducive ba yun o right environment ba yan for business? Tandaan mo, meron tinatawag na environmental law. Ito ang batas na environment na ikaw ay will definitely conform kung nasa ang environment ka. Ikaw ba ay proper environment ka ba para sa negosyo natin? For some, ito ang pinakamahirap. Kasi for example, ang pamilya mo, magulang mo, kumukontra sa pagnanegosyo, mahirap na environment. Not necessarily physical na nandun ka. Not necessarily. Yung group ba na kinabibilungan mo, yung circle mo ba, yung mga kausap mo palagi, ay tungkol, ang pinag-uusapan ba yung negosyo easy? Hindi naman porque ang mahirap kasi, attorney, nasa abroad kami, paano kayo pupunta sa tamang environment? Not necessarily physically, nandun kayo sa tamang environment, but yung puso at isipan mo, yung diwa mo, palaging kasama mo, nandun ka sa environment na tama. Ikaw ba ay pagdating sa positivity ba, ang pina-follow mo ay mga page na nagbibigay ng mga positivity? That's a proper environment. Pag pumunta ka sa page na yon, part of you is in the right environment. O follower ka ba naman ni Applied Joseph sa kanyang JLIM? Apply ka, sino pa ba? Marami diyan mga page na yan, si LPG, Louis Gascon. O di ba, maganda mga motivation niya, Applied Joseph, Applied Louis. Yung page na tamang environment ni Attorney Drew, tinamaan ka na magaling. Napalo mo na lahat. Pero yung kay Attorney Drew, but it's okay. Hindi naman pinipilit. Hindi ka pinipilit na magpalo. Tinamaan ka na magaling. Okay. So, environment. Sa environment, tamang environment. Tandaan mo, very material ang tamang environment. Kaya nga, kung may opportunity ka talaga na pumunta sa seat of power of your team. Kung nasaan ang apply mo, nasaan ang online hub na humahataw, yung totoong humahataw, makikita mo kaya nga we are creating an online hub, we are creating a camp na kung saan common ang ground, common ang purpose, which is humataw, okay? Common ang environment na puro positive. Kaya nga pag ang environment tinamaan ka na magaling ay hindi na maganda, mababa na ang energy, hindi na maganda environment yan. Diba? Kaya nga, ihihiwalay mo na ngayon. Ihihiwalay mo na. Either babaguhin mo yung environment o tatanggalin mo yung nagpapapangit ng environment. Yan. Environment. Very powerful ang environment. You will be motivated. Motivation will give you a motivation for 3 to 4 days. But people will always conform to the environment kung nasaan siya. Kahit may negative ang asawa, di ba? Power na power siya, negative ang asawa. Uma-attend ng training, nagiging positive. Pagdating sa bahay nila, di ba? Nalulobat kasi minsan pala may nagsasak pala ng energy, may nagsasak pala ng power. Sino 'yon? Yung family. Kaya nga be careful kasi hindi naman mo yung family mo, di ba? Bakit negative? Hindi na naniwala sa nakita mong vision. Imagine mo no, yung family mo walang tiwala sa iyo na tama yung capture mong vision. Masakit, mahirap 'yon. Ibig sabihin, ang hirap, matinding struggle, matinding motivation, matinding development of skill pag ganun ang environment mo. Hindi ko sinasabing iwan mo yung pamilya mo, tinamaan ka na magaling. Pero baka pwede. Lumayo ka muna, magkulong ka muna sa kwarto. Kasi kung ngaw-ngaw na ang problema kasi pag nasa bahay, nasa momentum kami kinakausap ka, tapos bigla kang uutusan ng magulang mo, no? Uutusan ka ng magulang mo. Kaya nga, if I were you, kung may opportunity ka, go to the online hub. Go to the online hub. Para connected ka, para nandun yung source ng hataw. O pagdating sa environment, 1 to 10, are you in the proper environment? Attorney, parang environment alanganin. 1 to 10. Environment, tapos grade mo. Sige nga. Tinamaan ka na magaling. Sige nga, nasaan ka nga sa environment to? Environment. Not necessarily physically, Kung ikaw ay kung online, palagi ka nagmo-monitor sa GC, nakapalo ka sa mga maraming pages na yun ang lumalabas sa page mo. Part ng good environment yan. Kasi ang lumalabas sa news, sa social media, tama ba yung environment? Tama ba yung pina-follow mong page? Tama ba yung mga pumapasok sa newsfeed mo? O environment. Tingin nga. Kumakatin naman si Giselle Ugarino at saka si Janice Pasco. Kumakatin kaya. Si Alfred Kapitan ay 3. Babayan.
environment. So maraming nagte-10 ha, mataas ang grade sa environment. O ikaw na nanonood ng replay, o para sa mga nagre-replay, business partner ka namin OFW, okay? Para meron ka ng tamang environment, spend your free time sa mga coaches, spend watching trainings na related sa business natin, watching videos ng team mo, o yun ang mga proper, ibig sabihin yung time mo na di-devote mo sa proper environment o proper so okay, may mga number 5, okay? Yung mga may mga grade 3, number 5, you try to ask your coach bakit ano ba ang tamang environment sa iyo? Ano ba yung paano ba mai-improve yan? Yun ang tanong. Pag ang grade mo ay 5, okay, 6, 7, paano magiging 10 yan? Attorney, wala akong magagawa. Nasa bahay, puro negative ang mga kasama ko eh. Hindi pwede magkulong ka. Maglayas ka. Layasan mo yung asawa mo, tangera. Di ba? Bumalik ka na lang minsan kasi naman, mga magulang din naman kasi, tinamaan naman kanila. Ininega ka niyan pag wala kang kinikita, pero pag nagbibigay ka, tapakang ngiti pa yan, kaso. Pero pag wala ka na maibigay, nihone, talaga mukhang pera din. Ang pera din. Relate ka ba? Minsan yung asawa mo naman nega-nega, pero nung kumikita ka, nakangiti naman. Pero nung hindi ka na kumita, tinamagan ng galing. Hindi kumita, pinapaayaw ka, ewan din, bungol din ang tinamaan ng galing. Okay. Okay. So, yan. Okay. Sa susunod, meron na tayong initiative. Number 2, responsibility. Number 3, environment. Ano pang kailangan para mag-level up next? Ang next environment is million capital mindset para mag-level up. Ibig sabihin ito ay ano ang tingin mo sa negosyo? Ano ang tingin mo sa nilabas mong capital? Alam mo kung bakit hindi ka nagle-level up? Kasi baka ang tingin mo, maliit lang ang nilabas mo. You have to trick your mind. Oo, naglabas ka lang ng 18,999. Oo, naglabas ka ng 10,500. Oo, naglabas ka lang ng 199,000. Pero you have to trick your mind. You have to trick your mind na para mag-level up is turing mo na million ang nilabas mo. Kung naglabas ka ng 18,999, turing mo na 18 million ang nilabas mo. Alam mo isang way para mag-level up ka? Itong effective na technique. Hindi naman effective na technique, pero one way na effective technique is i-maximum mo yung account mo. Kaya ganyan siguro, kaya hindi ka nagle-level up. Number 1, baka naman hindi mo pinaghirapan ang pangkapital. Baka nilibre ka lang ng pangkapital. O baka naman ibinayad ka lang ng magulang mo. Ibinayad ka lang ng relative mo o ng tita mo para sumali. So hindi mo pinaghirapan, hindi ka nag-level up, kaya apektado yung million dollar, yung million mindset mo. Nakita mo? Pag malaki ang taya mo, iba ang galaw. Pag malaki ang taya mo, pipilitin mo ang sarili mo na hindi matalo. Pag malaki ang taya, hindi ka papayag na hindi ka kikita. Pag malaki ang taya, hindi ka papayag na magle-level up. Haya mo. Kailangan mindset mo. Mindset mo. Ito ba? Kailangan ang mindset mo ay pang million. Malami. I-trick your mind, nilabas mo million. Ewan ko lang. Kung nyari sa totoong buhay, million, ewan ko lang kung inaanto ka, magpapahinga ka. Ewan ko lang kung million talaga ang nilabas mo. Kung naglabas ka ng 15 accounts, kung 199 million, ewan ko lang kung may sakit ka, aarte-arte ka. Ewan ko lang yung mga magpuyat ka, matutulog ka ng mahaba. Pag million ang nilabas mo, sigurado ko iba ang galaw. Parang kahit napagod mo ka, kahit gusto mo nang sumuko, hindi ka papayag na hindi magtatagumpay kasi million ang nilabas mo. Yan ang problema, kaya madaling sumuko. Kasi ang iniisip nila, ito lang naman ang nilabas ko, 19,000 lang naman nilabas ko, o 74,000 lang ang nilabas ko. Nakuha ko naman yung product, nainom ko naman, bawi na ako. Okay na ako malugi. Diba? So, nasa mindset talaga. Kaya hindi nagle-level up kasi ang baba ng tingin sa negosyo kasi nakatingin sa kapital. Tingnan mo yung possible income na talagang million naman ang pwedeng kitain. Okay? So, $1 million mindset. Ano ba yung mindset na? Pakiulit nga ulit. Paki-plus nga ulit. Anong mindset nga yan? Multi-million mindset ba yan?
Okay, pakitingin nga, coach. Wala na. Tulog na sa pansitan. Ano yan? Million capital mindset. Tanong, million capital mindset. 1 to 10. 10 the highest. Naka-million capital mindset ka ba? Million capital mindset slash your grade. Sige na nga. Yan ang susunod natin. Yan. Ano ang grade mo, Rochelle? Ha? Multi-million capital mindset, dash, lagi mo. 1 to 10, 10 the highest. Million capital mindset, 4 ka lang ba? Million capital mindset, 10 ka ba? Tingnan ko nga kung ano nga yan. O si Steve, Cobra, 1 lang. O Alfred Capitan, 10. Sige nga, pagdating, 1 to 10, 10 the highest. Million capital mindset, tingin ko nga. Sige nga, mag-copy tayo. 9 sa 9, million capital mindset, 6, si Edna, si Jello, 10. O 10, si Josel Orgalino, lahat. Okay. Rochelle, 8. 6, si Janine Irish. Mag-comment ka kasi. Mindset, 10, si Sheila Padirog. Mataas, ha? Million capital, 10. Capital mindset. 10, si Claudon. Million capital mindset, 10. Okay, Jello. Okay, tapos sa mag-grade. Kayo mga nanonood sa replay, mamaya pag nag-replay, may grade pa. Ikaw na OFW. Ikaw na part-timer, na OFW o part-timer ka na sa Pilipinas. Kasi bakit? Empleyado ka, may negosyo ka. Million capital mindset. Kamusta naman ang activities mo? Kamusta naman ang activities mo? Kung million capital mindset ka, ito ang tanong ko sa iyo. Bakit wala kang pay-in? Bakit pumapayag ka na walang benta? Sige, sagot. Sagot. Bakit mas maraming oras mo sa pagtulog? Diba? Bakit ang daming oras mo sa opisina? Bakit ang daming oras mo sa pagtatrabaho? Pero pagdating sa negosyo, kaunti lang o tinatamad ka pa? Bakit pag malakas ang ulan? Bakit pag may lakas ang ulan o mainit? Kahit puyat, kulang sa tulog, bakit pumapasok ka sa office? Pero bakit sa negosyo mo, pag puyat ka, sarap ng tulog mo pa? Bakit pag Saturday o Sunday pinag-overtime ka ng boss mo, kahit labag sa iyong kalooban, kahit may sakit ang anak mo, pumapasok ka sa opisina, pero bakit pag sa negosyo, ramdam mo na may sakit ka, may hihina ka, o Saturday o Sunday? O yan ba ang indikasyon ng 8 or 10? 8 o 10? 8, 9, 10? Bakit wala kang pain? Bakit wala kang nabibenta? Million capital mindset ba? Try to check your activities, try to check your action, and it's better for you to talk to your mentor and coach. Tingin ko po kasi 10 ako eh. Tinamaan ka na magaling. Kamusta mo ginagawa ang negosyo? Kasi yung activities, it's not the result but the activities ang basis. Kung ang mindset mo, kasi yung mindset will reflect, your action will reflect kung ano ang mindset mo. Okay? Tama? It's part of your evaluation. Magtatapos na ang May. 5 months na naman. 5 months na. Di ba? 5 months na nakakalipas. May 10 days na nakalipas. Try to evaluate. Talaga ba naka-mindset ka ba? O tinatamad ka? Pag tinatamad ka, hindi yan ang mindset mo. Pang-empleyado pa rin ang mindset mo. Di ba? Pag Sunday, di ba? Pahinga ka. Bakit empleyado ka ba? Nagpapahinga pag Sunday. Ang Sunday nga, maraming naka-online eh. Kung onliner ka. Di ba? May time to rest, pero hindi naman every Saturday. Pag holiday ka rin, tinamaan ka na magaling. Ano ka, naka-mindset ng empleyado? Ang empleyado, hindi million capital mindset. Kasi ang empleyado, pang 20,000 ang galawan niyan. Ikaw pang milyunan. Hindi mo nga iniisip yung lalabas mo. Andiyan mo, ano ang potential ng negosyo mo. Yun ang magbibigay sa'yo ng mindset. Try to check your action. Baka naman yung grade mo is inconsistent with the action that you are giving to your business. Okay, tapos na tayo sa mindset. Aray ko, Diyos ko, tinamaan ka ba doon? Ikaw ba tinamaan ka doon? Dapat din daw marami ang tulog, sabi ni Amy. Mga siguro, tulog, depende. 6 hours, pwede na eh. 6 hours, pwede na eh.
Kasi naman, bawat edad, may kanya-kanyang requirements ng tulog. Ang kailangan nga, 4 cycles eh. 4 cycles. Ang isang cycle kasi is 90 minutes. So, 90 minutes times 4, kariwan bring nun to, 6 hours na, more or less. Yun ang kailangan. Matatanda, kanya-kanyang edad, kanya-kanyang kailangan ng pagtulog. Pag baby ka pa lang, mahaba, mga 12 hours o 14 hours ang tulog. Pag matanda ka na, mga 3 hours or 4 hours, yun sufficient tayo para makapag-rest ang body. Actually, ang kailangan kompleto ang tulog ay pag nasa growing up years ka na. Hanggang teenager, growing up yon, mag-grow ka pa. Tinama, pag matanda ka na, magpag 30, 35, 40, growing up ka, nag-grow ka, tinama ka, tumatangkad ka pa. Sabi nila 7 to 8 hours, pero yung other studies sa pagdating sa sleep, 4 cycles, more or less, parang 6 hours. Alam mo na. Alam mo na, $1 million mindset. Try to check, totoo ba talaga yan ang mindset mo? Kung yan ang mindset mo, makikita yan sa activities mo, makikita yan sa galaw mo. Kasi your actions will betray kung ano ang tingin mo sa negosyo. Kung ang tingin mo sa negosyo is small time, small din ang action mo. Kung ang tingin mo sa negosyo ay big time din yung action mo. May grade na tayo. May evaluation mo rin ito sa team mo. Evaluation mo rin sa grupo mo pagdating sa mindset. Kaya nga, it's time for you to, number 4 o number 5, na kailangan mo para mag-level up is emotional toughness. Tough words. Emotional toughness. Dito maraming bumibigay. Okay? Para mag-level up, kailangan mo ng emotional toughness. Yes. You should be the master of your own emotion. Kahit ano mangyari, regardless of your emotion, malungkot ka, feeling mo discourage ka, ito ba? Nadi-discourage ka, tinutuloy mo pa rin ba ang negosyo? Nakita mo pag minsan may the usual is, kunyari may nag-aaway kayo ng asawa mo, pero pag may tumawag yung cellphone mo, may tumawag, hello, di ba nagbabago ka? Nagko-compose ka, tapos biglang, hello, kahit para walang nangyari. You are controlling your emotions pag iba ng tao ang kausap mo. The question is, pagdating sa negosyo natin, when you are down, are you controlling your... See, yung parang tipong makikita mo indications Number 1 is, ayoko muna humataw ngayon, malungkot pa ako. Ibig sabihin yung lungkot na emosyon ang nagdidikta sa'yo. You should be the master of your emotion. Ikaw mismo ang magdidikta, hindi yung emotion mo. Feeling ko ang lungkot-lungkot ko ngayon. Feeling ko hindi muna ako may problema kasi ako ay hindi muna ako hahataw. Walang problema dun, pero yung emotion mo ang nag-control sa action mo. Ikaw dapat ang magko-control ng action mo, hindi yung emotion mo. Diba? Nag-away kami ng shot ang jowa ko. Diba? Nag-break kami ng jowa ko. Yun, diba? Nag-away lang kayo ng upline mo. Feel mo. Ayoko nang humataw. Inaway ako ng upline ko. Diba? So, emotion ang nagdidikta ng action mo. Emotion ang nagdidesisyon. Hindi yung rational mind. Emotional ka. Hindi ka tough. Kasi ang emotional na tough na tao, regardless ng emotion, whether masaya, malungkot, feeling discouraged, nakipag-break sa jowa, galit sa coach, sa upline, you will continue the business. Yung iba kasi, ang hataw nakadepende sa emotion. May topak ako ngayon, di ba? May topak ako ngayon. Hindi ko muna kakausapin si coach o si upline. Palilipas. You are recognizing. Pero bakit pag iba ng kausap mo, nawawala yung topak mo? Ibig sabihin, ikaw rin na nagdidikta kung kailan ka tutupakin o hindi. So, the question is, emotional toughness, are you emotionally tough to handle big group? Kasi for you to have a big income, you should have big network, and big network composes of people in your network. Ay yung mga tao na iba't ibang background niyan. May galing sa squatter, hindi tapos, may mayaman, may professional, mataas ang pride, 'di ba? Merong inapinang lipunan. Iba-iba ang mga emotional baggages niyan. Yun ang downline mo. Iba't ibang ugaling tao, kaya mo bang kaharapin ang mga ganong iba't ibang emosyon sa pagnenegosyo? Kaya nga pinagpa-practice ka. Kaya nga yung crossline mo, pag-practicean mo. Di ba? Pag-practicean mo i-handle. I-develop yung patience mo.
Para ma-develop ang emotional toughness is doing the business regardless of your emotion kasi tough ka. Ang nagdidesisyon sa iyo at nagbibigdidikta sa iyo para gawin ang negosyo ay isipan mo, hindi yung emotion mo. Tough word, emotional. Maraming bumibigay diyan. Paggalit, nagdidesisyon. Tandaan mo ha, pag galit ka o masaya ka, huwag kang magdidesisyon. Pag masaya ka, do not make any promises. Pag malungkot ka, drain ka, huwag kang magdidesisyon. Kasi pag minsan galit na galit ka, pag mayroong nagkukonsulta sa akin sa annulment, attorney, magpapa-annul ako. Tatanong kita, bakit? Nag-away po kami nung asawa ko. Kailan kayo nag-away? Kahapon po. Di ba? Kailan kayo nag-away? Last month po, last week. Pag gano'n, sinasabi ko sa sige, gusto mong pa-annul. Decision ka magpanal kasi magkagaling kayo. Ganito, balikan mo ako after next month. Pag tinawagan ko ng after next month, alam mo, Tony, hindi na ako magpapanal. Bakit? Bati na po kami. See? Iba kasi ang magiging desisyon pag galit ka. Diba? Karamihan hindi tama kasi ang nag-prevail na decision is yung decision ng puso mo, hindi decision ng isipan mo. Hindi mo nalalaman kung anong tama at mali. Hindi mo nara-rationalize ang decision. Ganun din sa pagnanegosyo. Maraming tao nagki-quit sa negosyo kasi because of hindi sila emotionally stable. Minsan may problema lang sa pamilya, walang problemang ingoy-ingoy, isang araw, pero minsan inaabot ng 2 linggo. May problema sa pamilya. Part ng process yan eh. Lahat naman dumaan kami dyan eh. Di ba? Dumadaan pa rin kami ngayon. Tanong, ikaw, emotional toughness. Ito na naman tayo. Emotional toughness, 1 to 10. Ano ang grade mo? Hala, mag-comment, mga tinama, kayo na magagaling, mga kapiling. 1 to 10. Yung mga iba na, una na bang, 1 to 10. Ano na ang grade mo? Emotional toughness. ET na lang, para hindi ba mali ang spelling ET. ET dash grade. Sige nga. ET, grade mo. Aisa Fernandez ay 10. Di ba? Emotional toughness si Jello ay 8. Emotional toughness ay 8. Alfred Capitan ay 10. Emotional toughness si Janice ay 6. Si Janice, 1 lang ito. Jean Rowena 10. Wow, puti ba ako si Jowen? Haliti ka. Si Jean Rowena. Sige nga. Mag-grade ba kayo sa ET? Anong ET nyo? Anong ET? ET daw si Raymond 18 daw. Hindi nga. Sige nga. Sige. Bagsak ako, attorney, 3 lang. Okay lang naman kung 3 ka, okay lang naman kung anong grade mo bigay mo. Yun ang honest assessment mo eh. Sige nga, sa emotional toughness, ET, anong grade mo? 1 to 10, 10 the highest. 5 ka ba? 4 ka ba? 6 ka ba? O 10 ka ba? O 9 ka ba? Check. Watching from Queens International Empire Hub. Sorry, may 87 si Ruben. Comment kayo. Kaya nga, it's time for you to evaluate. Okay, ngayon, may grade ka na. May grade, minus 10 daw. May job. Minus 10 pa, negative 10. Matibay yung mga. Bakit? Napaka-emotional nyo naman kung negative 10. Okay, now here is the question. Emotional toughness. May grade ka, in-evaluate mo sarili mo sa emotional toughness. Tanong, ipabalidate mo kaya sa upline mo kung pareho kayo ng grade mo. Ipabalidate mo, upline, ganito lang ako, 6 lang ako, upline 10 ako, di ba? Tinaba ka na magaling. Upline, kapit tayo, upline, evaluate mo nga ako, ito ang 10 ako. Okay, that's the reason why. Evaluate yung sarili mo, tapos pa-evaluate mo sa upline mo. Kaya nga may portion na evaluation. Di ba? Ayoko pa. Good morning, attorney. 80 si Jing. Anong 80? 8 lang. Tinama ka na magaling, Ching. Apply, libre kita kape, evaluate mo ako. Sus, tinama ka na magaling. Janice Pascual. Sige nga, libre mo ako ng kape. Okay. Number 5 yun. Number 5. And the last one. Sige na nga, last one. Number 6, kailangan mo parang skills. Okay, skills. Ano ba mga? Tandaan nyo, skills na nagbibigay ng resulta. Kasi ito yung pagre-recruit, pagpe-present,
pagko-close, pagko-follow up, pagsusupervise ng mga nakasali na, pagmo-monitor. Goal setting is a skill. Galing ka mag-target ng goal every month, every week, every 10 days. Maraming dito ha, marami. Ang skills ang 1/3 ng success mo dito sa pagnenegosyo. Attorney, 1/3. Yes, 1/3. 1/3 ang skills, 1/3 ang attitude, and 1/3 ang action. Kahit alam mo na mag-present, alam mo na ang action, tamang pag-uugali ka, magaling ka sa skills, magaling ang pag-uugali mo. Kung wala kang action, useless. Kaya para sa akin, hindi 90% attitude and 10% action. For me, it's 33% attitude, 33% skills, and 33% action. Maraming maganda ugali, positibo ang pag-uugali, magaling mag-present, magaling mag-recruit, pero yung action wala kinakausap. Diba? So skill, siya nagbibigay ng resulta, siya nagbibigay ng pay-in. Skill sa prospecting, skill sa presentation, sa follow-up, skill sa pagmo-monitor ng downline, skill sa pagsusupervise. Isa skill. Magaling mag-mindset ng team, magaling mag-goal setting, magaling mag-organize ng event. Isa skill. Leadership is a skill. Okay? So, pag bago ka maiintindihan kita, skill, okay ka na ba mag-present? Diba? Nakakailang presentations ka ba? Nakapag-practice presentations ka ba? Magaling ka ba mag-prospect? Magaling ka ba mag-supervise ng upline, ng downline? Yun ang tanong. Magaling ka bang mag-monitor ng kanilang mga activities? Yun ang mga skills na kailangan mo. That's the basic skills na kailangan mo matutunan. The question is, pag bago ka lang, maiintindihan kita. Pag bago ka lang, maiintindihan kita. Pero pag medyo bandang 4 months, 5 months, 6 months, dapat na-develop na skill mo yan. Dependent ka pa rin ba sa team pagdating sa presentation? Okay, dependent ka pa rin ba kung paano ka mag-present? Magbulong-bulong ka lang yan. O ganito, kunyari, makapag-usap ka sa salamin. Mag-practice kang presentahan yung tao sa salamin. Pag nakumbinsi mo yung tao nasa harap ng salamin, na sumali, magaling ka na. Sarili mo, tango ng tango. Diba? Sarili mo, galing mo. Ang galing-galing mo. Sabi mo, galing mo present. Okay? Tanongin kita, tinaman ka na magaling pagdating sa skills. Pagdating sa skills, eto na naman tayo. 1 to 10. General skills 1 to 10. 10 the highest. Ano nga ang grade mo? Kapiling. Sige nga. 1 to 10. 1 to 10. Ano ngayon ang grade mo? Try to evaluate yourself. Marunong ka na ba mag-present? Marunong ka ba mag-closing? Magaling ka na mag-present pero hirap na hirap ka sa follow-up. O baka 10 ka sa presentation, bagsak ka naman sa follow-up. It's always in the follow-up and it takes around 5 times ka mag-follow-up. Minsan, isang beses ka lang nag-follow-up. Minsan, kuulitan. Pagdating sa pagsusupervise ng tao, pag-monitor ng downlines mo, pag-goal setting, na-achieve ba yan? Okay ba ang iyong skill? Maraming factors ng skill kasi nagbibigay ng pera. Diba? Skill ng management ng pagdating sa event. Maraming skill eh. The question is, what is your grade? 1 to 10. Diba? 1 to 10. Diba? So, mag-comment ka dyan kung 1 to 10. Anong tingin mo sa areas ng skills ang kailangan ng improvement? Bakit 5? Lahat ba ng skills nasa 5? General average of your skills eh. Saang parte ka kailangan mag-improve? Hindi mo alam? Try to have time with your coach. Time your upline. Upline, evaluate pa naman ako anong skills. Tanong ka. Kung si upline din, hindi nga alam din ang skill eh. Pag medyo maunti pa ang grupo mo, dapat on top ka sa skills development ng team mo. Diba? 1 taon kalahati na yung distributor mo sa baba, hindi mo man lang na-check ang skill. Sa iyo pa rin nakadepende sa pag-present. Siya pa rin nakapagdepende. Magaling ka ba sa ABC rule? Magaling ka ba mag-tee up ng apply mo para pakausap mo? Para pakumbinsi mo yung prospect mo? It's a skill. So marami pong, kaya pala, ang grade mo sa una, sa initiative, responsibility, million capital mindset, di ba? Pagdating sa skills, pagdating sa mabababa, kaya pala. Actually, this Facebook Live will help you evaluate yourself. Kaya pala hindi pa pala ako nagle-level up, kaya pala kulang.
Kaya pala kulang pagdating sa level up kasi dapat dapat 10 10 10 10 10 10. Alam mo na ngayon ang weakness mo, ngayon mo doon na i-develop. You will now seek help to your upline or mentor. O pag may time naman ako, pwede naman ako, pupunta ako sa iba't ibang lugar. Huwag mo naman akong i-chat na lang. See me in person at libre mo naman ako ng kape. Di ba ang cheap ni attorney kape? Tinamaan ka ng magaling. Ha? Pag medyo may imimit kayong mentor at magpapa-coach kayo, have the initiative na ikaw naman libre. What you are getting, the experience and knowledge of your mentor. Your mentor is giving you that precious time. Ikaw na apply na ang kape mo, apply. Anong paborito mo ng kape? Magdala ka ng 3-in-1, tinamaan ka ng magaling, isa kang dukha, malitatampas lupa. Imbis na pagkapihin mo si mentor, 3-in-1 pa. O, diba, black coffee pa. Eh, paano lalago ang negosyo kung ayaw maglabas? Tagal-tagal mo na tapos si mentor pa rin naglilibre sa'yo. Shout out. Shout out. Ha? Yan. May kayo ba? Yan ang ano natin. Number 1. 6 na kailangan mo para mag-level up. Number 1 is initiative. Number 2, responsibility. Number 3, environment. Number 4 is million capital mindset. Number 5, ano ba number 5? Number 5 is number 6 yung skill. Ano pa ba? Yun ang kailangan eh. Ang tanong is, ano ang kailangan is emotional toughness. Yan yung mga power. Ito yung mga kailangan ng katangian para mag-level up ka. Tingin mo, ang tagal mo na, tingin mo, hindi ka nag-i-improve, tingin mo, kulang ang resulta mo, kulang ang cheque mo. Kasi from within kasi yan eh. From within. Ang nanghuli lang na skills, pang more on motivation kasi number 6 na skills. How are you? Sana nakatulong ako live. May question kayo. Kung wala po kayong question, sige nga, I'll give 2 minutes para sa question. May question ka ba? Ito yung freedom hour. Tingin mo, may natutunan ka ba sa live ko? Kapiling, may natutunan ka ba? Talaga, mag-comment ka nga kung may natutunan ka dyan. Okay? Jello. Thank you so much, attorney. Na-evaluate ko sarili ko. Yes, na-evaluate ko sarili mo. Please also, pag may time, go to your coach to ma-validate yung ano mo. Yung ano dyan. Okay? Okay, sige. Okay, so meron pa kayo question? Thank you palagi sa ganitong session niyo po. Sobrang madami ako natutunan. Yes, thank you. Itong session naman ito ay giving back to the community, giving back to the industry that I love, giving back to the empowered consumerism community where I belong. Diba? Sama-sama tayo.